O nagpadala ng red notice, nagpadala ng ganito, we will comply with our obligations under the blah, blah, blah. O teka muna, paano yung salig ang batas mo? Yan ang napakaraming usapin. O, pero kaya nga, ito na naman ang naliliis na naman yung flood control. Huwag tayo magkakamali, ha? Ang daming pinalilitaw. Yung iba namang mga issue, talagang importante naman. Ngunit huwag nating kakalimutan, kahit na nagdi-discuss tayo ng iba't ibang issue, huwag mo kakalimutan itong inihingi naman ng taong bayan. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report, tapos may bagong... Teka muna, ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. O walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Hindi nga papayag ang mga... Kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong bago. Itong batch na bago, ito. So anong gagawin mo? So ang dapat na... Apo, balik. Yung mga lumantad na dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede ba? Ethical ba na... Hindi, huwag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Halimbawa lang. Hindi, ayoko nga ipaghalimbawa. Parang ayaw yata nga eh. Kasi iba yung reaction. Di kapag sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Sabagay, So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga, hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Itong problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Blue ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon. Blue ribbon nga sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Blue ribbon yan. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. Ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron nang ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Bakit walang gustong pumirma? Pag ganun eh. Nung primero, dito niya ginano. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Hindi ganun eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report, tapos may bagong... Teka muna, ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Hindi nga papayag ang mga... Kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong bago. Itong batch na ito. So anong gagawin mo? So ang dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen?
Tanong mo sa kanya. Ako, sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ano? Ako palagi tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Di ba? Opo. So, dapat pala ganon. Kasi ang alam ko, parang, yung bang resolusyon na Senador Amy... Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Aha. Sinabi ko na sa iyo kanina, Oo. ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Nung ang chairman nag-text nga sa akin ng napakarami. Sen Dante, sabi niya, pwede kaming makiusap sa iyo. Sa nakikita naming nangyari sa kinahinatnan ng aming pinagsama-samang buwis at pagsisikap sa ilalim ng kahirapan namin. Ganyan lang pala ang nangyari. Pwede bang ipakiusap mo rin na huwag muna kaming magbayad ng buwis sa 2026? Sabi nila September ito eh. September to October 2025, iyon ang pakiusap nila sa akin. Tinanong ko nga yung biyaya na nandyan eh. Nandyan yung Lumabig. Lumabig ba yun? Lumagi. Lumagi. Oh. Commissioner Lumagi. Yung nauna po yan. Sabi ko, Secretary Bunoan. Secretary Pangandaman. Bigyan niyo ako ng sagot dito. Anong isasagot ko sa mga tawag ito? Walang nakasagot kahit isa. Tapos sabi nung Yusek Cabral, buhay pa. Yusek Cabral, Your Honor, tama po yung kanilang tinetext sa inyo. Hindi naman kita hinihingan ng opinion kung tama sila o hindi. Sabi ko siya, tulungan nyo kung ano yung sasagot ko sa kanila. Wala. Pero ako nang gumawa ng sagot. Sabi ko, ako po ay makikiusap sa inyo. Alam ko po ang damdamin ninyo. Pero kung hindi po kayo magbabayad ng buwis dahil nga po sa nangyari sa atin, lalo pong lulubog ang ating bansa. So makikiusap po ako sa inyo, magpasensya muna tayo habang hinahanapan po natin ng kasagutan ang problemang kinakaharap natin. Balik tayo rito. Hindi mo ba kailangang harapin ito? Inaako mong responsibilidad dito eh. Mas magaling yan kaysa kay ganun. Okay lang. Ako ba nagdamdam? Hindi. Tapos gusto ko nga kung may mas magaling nga eh. Dahil ang importante, matugunan natin ito, mabigyan natin ng lunas ito, dahil sa bayan. Huwag na natin pag-usapan kung sino yung magaling. Ang importante kung sino yung mananalo. Ang taong bayan. So, isa ng tabi ko na yon. Problema lang. Naggagaling-galingan lang pala eh. Sasabihin mo na, may kulay ito eh. Huwag ka nang magkulay. Huwag ka nang gumawa ng napakaraming excuses. Hindi ito ang kailangan ng bansa. May lumutang po na bagong anggulo dun sa affidavit nila eh. Yung isang bahagi nung mga pera ay nagastos daw dun sa pagkuha ng mga ebidensya sa ICC. Ito ang ginastos sa accommodation at kung ano-ano pa. Yung bahaging bang yun ay pwedeng imbestigahan ng Senado in isolation dun sa isa pang kaso, yung sa flood control. Pero papasok din siya malfeasance, misfeasance, nonfeasance. So blue ribbon na naman yun. Sa kanya pa rin. Pwedeng joint sa... O kaya pwede niya sabihin, okupado na ako masyado. Imbestigahan mo nga kanya, Foreign Service Committee. Ayun. Kasi mega... Hindi nga isang araw, may resolution kaming minority na kukunin namin ang sense ng Senado na hindi naman basta kukunin mo na lang isang tao, meron tayong judicial system, meron tayong prosecutorial system, service. Kung inaakala mong nagkasala ang Pilipino sa mga kasalanang yung tinatawag nilang crime against humanity, mga ganyan, meron naman tayong batas eh. Totoo. Bakit ba kapag ganun ang nangyari, yung extraordinary rendition,
Dahil nagawa nila kay Pangulong Duterte nga, na bigla nilang kinidnap, dinala ron. So pwedeng i-apply ngayon kay Senator Bato, kay na Senator Bongo. Eh natakot nga yung mga kasama ko eh. Hindi na pumasok. So meron kami ngayon pinag-uusapan pa roon. Ang sabi namin, bakit tayo napapailalim sa isang treaty na hindi na tayo kumalas Wala na na tayo tayo. kumalas na tayo sa treaty na yun eh. Wala na tayo sa Rome Statute. Bakit nananaig pa yun? Ang totoo niyan, kahit siguro miyembro tayo, alin ba yung mas mataas, yung constitution natin o yung treaty? Mataas yung constitution natin eh. Anong nakasulat sa ating saligang batas? Napakalinaw nun. No one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Paano mo pananagutin yun? Maliwanag yun eh. Nakasulat yun eh. Constitution ito. Pagkatapos nagpadala ng red notice, nagpadala ng ganito, we will comply with our obligations under the blah, blah, blah. O teka muna, paano yung saligang batas mo? Yan ang napakaraming usapin. Pero kaya nga, ito na naman ang naliliis na naman yung flood control. Huwag tayo magkakamali, ha? Ang daming pinalilitaw. Yung iba namang mga issue, talagang importante naman. Ngunit huwag natin kakalimutan, kahit na nagdi-discuss tayo ng iba't ibang issue, huwag mo kakalimutan itong inihingi naman ng taong bayan. Yun sana yung manatili. Itong para kasing nawawala na ng pag-asa ang marami eh. Kaya muna, bakit wala yung taong bayan? Di ba may Vox Populi tayo? Wala po eh, Sen. Dahil gusto lang marinig yung paliwanag nyo dito. Dahil, yun nga, kumbaga sa boxing, puro salag, Sen eh. Puro salag lang ang nangyayari. At walang nakikitang kahit na aninag man lang ng pag-asa na, kaya naman nababanggit ko ito, Sen, ako din, nag-browse sa social media, yun po ang itinatanong ng marami, bakit nagkaganoon? Wala naman sumasagot eh, no? Di ba dapat silang sumagot? Totoo, opo. Tayo, discuss na tayo ng discuss. Pero dapat sila yung sumagot eh. So, anong gagawin natin ngayon? Ayun nga po. Ano kayang pwede natin gawin para magkaroon ng patutunguhan ito, Sen? So, isipin natin kung anong susunod natin gagawin, di ba? Sa bagay. Kailangan natin magpulong muna. Tayo lang bang gagawa nito? O... Ang ibig ko sabihin ganito, dapat talaga sagutin ng pamahalaan ito. Di ba? Hindi mabuti na ito ay mananatili na nag-aantay yung taong bayan. Matagal na nating hinanap yung kasagutan. Ano ito? Patatagalin ba natin ito? Hanggang kailan ba sila maghahanap ng ebidensya? Napakaraming ebidensya na eh. Yun lamang, alam mo, yun lamang pinagsasabi ni Saldico. Ang dami niyang, ano ba tawag doon? Yung video niya. Anong tawag sa inyo? May technical term ba yun? Alin video? Ha? Marami siya, parang 8 instances yung kanya. Parang mga series. Anong tawag nga sa inyo sa inyong mga pananalita? Kasi technical term 'yan eh. Ano-ano yung mga pinaggagawa niya through video, pinahayag niya. Kung saan man siyang lupalop nasa naran, pero pinadadala niya, nakikita natin. Anong tawag ba doon? Parang uploaded videos. Parang series. No, basta yun. Nagkakaintindihan tayo. Marami siyang ibinahagi sa atin by installments. Sa bawat pagsasalita niya, nagsasabi siya ng mga bagay-bagay na talagang dapat usisain. Dapat himayin at imbestigahan.
Ngunit sinasabi ng head ng Blue Ribbon Committee, hindi natin pwedeng patulan yan dahil sa yan ay hindi naman nasumpa. Hindi niya nasumpaan yan. Kailangan niyang gawin, pumunta siya sa pinakamalapit na consul, Philippine Consul o kaya Philippine Embassy. Sumumpa siya doon para sa ganun, subscribe yon at doon pa lamang tatanggapin ng Blue Ribbon. Kahit na siguro lumutang siya sa Zoom, pwede na nating gamitin yon. Hindi ganun kasi may pamamaraan ngayon Tayo ay pumirma doon sa tinatawag na Apostille Convention Apostille Convention. Nagkataon, The Hague na naman yun. Kung tawagin, The Hague Convention na naman yun. Opo. Hindi ko lang sa ulado, kundi 1961, 1960, mga ganun Ang ibig sabihin nun, sino mang foreign national na nandun sa lugar na kung saan ka man, pwede kang magpanotaryo doon sa lugar na kinaroroonan mo at yung tutulong na notarial officer, mag-a-attach siya ng apostille certification. Ano magiging epekto niyan? Para ka na rin sumumpa doon sa consulate. At yung apostille convention na yun, inadapt ng ating Korte Suprema. Pwede kong ilabas sa kanila yung isang araw, magkakaintindihan kami tungkol dyan Kung ang Korte Suprema, sinabi niya sa kanyang mga korte, i-adapt ninyo ang Apostille Convention. Ito mga korte na ito Tayo pa kaya na committee, institutions lang ng komite, ang hindi mag-a-adapt nun? Ibig ko sabihin, kaya ko binabanggit ito, kung talagang gusto lang nilang gamitin yung mga sinabi ni Saldico, doon pa lamang nakakalap na kayo ng napakaraming ebidensya para tapusin na natin ang problemang ito. Kaya lang patuloy nilang inililihis, patuloy na inililisya para sa ganoon ay hindi mo matuntun, hindi mo madiretso. Alam mo yung kapag ikaw naglalakbay ka, Nelson, yung dami ng ikot mo, nababagalan ng ano mo Mas lalo, kahit sa ka pumunta, sabihin mo na nga. Mas lalo na humahaba po yun. Pagka umiikot-ikot na gano'n. Umiikot-ikot ka, napapaikutan. Ang daming napapaikutan di ba? Bumabalik sa dati. O, tingnan mo na lang ang gastos mo. Gasolina, lahat. Naiinip ang tao Pati pasahero naiinip. Alam mo kung diretso yun? Madali nating mapupunta na gusto nating puntahan Ito, walang katapusang ikutan. Nakita mo, hindi mo pala nakita. Ako meron akong kopya Pati yung mga tao nga akusahan, hindi ko maintindihan, pinaghati-hati. Si ganito, tsaka si ganito, tsaka si ganyan. Sabi niya, for preliminary investigation. Ano? Si ganito, kanya, yung pinakamalaking isda, for further investigation. Sabi ko, teka muna, ano ba to? Yung malaking isda for further investigation. Kung ikaw ay sanay sa piskalya, ito yung pinakamalayo sa maaring usigin Kasi for further ano ko Umuwi ka muna, for further ka O kayo, umarap kayo bukas Maghanap ka ng abogado. Yun ka agad. Sila meron ng meron ng talagang potential na ikaw, for further ka lang. Paano? Lahat ng ebidensya tutundo sa kanya, pinagaganon Pinagpuputol O for further ka lang. Wala kaming makita kanyang ebidensya na tutukoy kay ganito. Ayun nga. Paano ka makakahanap? Lahat ng ebidensyang papunta sa kanya, gusto mong tagpasin lahat. Di mo manahalata yun? Huwag maghintay-hintay lang tayo sa tamang panahon siguro. Di ba? May magagawa ba rito ang... Kasi gaya nga ng sinusunod nating batas, magkakahiwalay ang mga sangay ng gobyerno. Merong legislative, executive, at yung sa inyo. Yun nga, yung legislative at judiciary. May magagawa ba rito, halimbawa, ang executive department, ang Pangulo, para
at least ay magkaroon ng linaw itong matagal na nating hinihintay na resulta ng investigasyon, Sen. O yun, nangyari na nga, hindi ba? Executive Department, gumawa ng ICI. Aha. Alam mo yung ICI? ICI, oo. Ano yung ICI? Infrastructure... Nakalimutan mo na eh. Nakalimutan ko na rin. Hindi na nga nag-iimbestiga nga pala. Wala na. Yun na nga. Tinatanong mo kasi, wala ba magagawa executive? Gumawa, di ba? Hanggang doon na lang? O kapani-paniwala ba yung ginawa? Sa bagay, Legislative. Blue Ribbon Committee. O ito yung pinag-uusapan natin. Palikuli-ko naman eh. Judiciary. Hindi mapupwedeng gumalaw yan. Ang judiciary, ito yung most, parang bystander lang yan. Ang judiciary, parang nasa tindahan lang yan. Andyan. May lalapit. Bibili po ako ng, ano bibilin mo? Ganun lang ang judiciary. Hindi siya hoy, bumili. Walang ganun. Yun ang nature ng ating ng ating gobyerno eh. So, bago dumaan sa judiciary, dadaan muna ng... Kaya nga, ang kasi, kamukha, Blue Ribbon. Kasi ang Blue Ribbon, hindi naman siya talagang manguusig. Sabi ko nga sa iyo, hindi nga ang kanyang pangunahin tungkulin in aid of legislation. Tama. Pero meron siyang karapatang magrekomenda. May lakas din yun. Kaya nga, ito yung nakita namin sa pagsisiyasat namin in aid of legislation, meron po kaming mga natuntun na mga nakita naming potensyal na mga paglabag ng mga batas na ganito. Si ganito po ay pwedeng kasuhan ng ganyan. Yan, tsaka mo i-recommenda ngayon. So, dadalhin mo either sa ombudsman o kaya sa DOJ. So, ang DOJ ngayon, pasisimulan niya yon, di ba? Ombudsman, ganun din. Pagka naimbestiga na ng dalawang ito, tsaka pa lang pupunta sa korte. So, kung halimbawa, ombudsman, Sandigan Bayan. Kung ka DOJ, sa mga regular courts natin. Doon pa lang. Ang problema, sabi ko nga sa'yo, ilang daan taon naman ang hihintayin natin. Nako po. Ha? At ang problema, Sen, wala pa nga doon sa korte, dito pa lang, nagsisimula pa lang, wala na, hindi na gumagalaw. Hindi, huwag mo naman sasabing wala na. Ikaw naman masyado ka namang pessimistic. Basta kailangan huwag ka mawala ng pag-asa. Meron pa rin. Habang ang tao nabubuhay. May pagsubok. Ako, ganun ako Siguro dahil sa aking matibay na paniniwala. Ganun ang aking ganun ang aking natutunan mula sa pagkabata Palagi kang nananalig sa Diyos. Totoo naman po. Di ba? Lahat ng nangyayari sa buhay natin, kagustuhan ng Diyos yan. Hindi nga lang natin maunawaan. Kasi tao lang tayo Siya ang higit na nakakalam dito. Pero sabi niya, kayo mawala ng pag-asa. Di ba? Manampalataya ka. Hindi ka yata nag-attend nung nakaraan. Yun ang teksto Wala tayo absent, Sen. Ha? Dito sa paglutang nitong 18, meron pa kayang ma-inspire na sumunod? Hindi ka makamove on sa 18 Hindi kasi... Iniiba ko na nga kinukurba ko na nga Ang ibig sabihin, kasi ito yung mga tagahatid. May picture mga nagbibilang Merong mga nagpe-prepare Ito kaya ay lulutang din sa banda-banda roon? Mapapalutang lahat yan kung palulutangin ng Blue Ribbon Committee. Itatawagin. Nandun kasi yung susi Di ba? May pangalan naman pala no? Ha? May mga pangalan natin binanggit doon may mga pangalan. Paano kung kabarkada? Baka kabarkada yung nasa para makagawa ka ng isang majority report. Dalawang po kasi yung members ng ng Blue Ribbon Committee. 17 yung regular, 3 yung ex officio, kaya 20. So anong majority ng 20? 11, di ba? So kailangan may pumirmang 11. Magkakaroon ka ng majority report. Ito ngayon ang i-adapt at tatayuan sa plenary. Doon ngayon ang diskusyon. Bakit ganito? Ayan na. Diyan nalilitaw. Bakbaka na yon. Kaso,
Baka nakikita niya yung discomfort doon. Oo. Madidisgrasya ako dito. Ay, baka ayaw papirma. Baka tatayo doon kanya si Jenso Barjaga, delikado ako rito. Ano? Huwag na ninyong pirmahan. Ayun, yan na naman. Ay. Pero, okay, walang pumirma. Ano? Kakalimutan ng tao. Palagi tayo doon eh. Stalemate, kung Ang taong bayan, baka hindi pumayag. Kapag ka yung ulat mo, yung report mo, hindi tinanggap ng taong bayan, yun ang problema. At kapag kahiwalang report mismo. Kapareho lang yun eh. Aha. Di lalo na, walang report. Walang report, diba? Tatanggapin ba yun? Oo. Kung yun nga ginawa mo na wala sa hulog, hindi tatanggapin. Yung pa kaya may wala kang report, una bes. Baka daw magkalimutan na. Yun ang kanilang pag-asa. Yun ang kanilang nilalayon. Yun ang kanilang pinapanaginip. Sana magkaroon ng amnesia ang 116 million Pilipinos. Malay mo nga niya Aha. sa isang kisap mata nawala sa kanilang kamalayan. Bigla na Nag-amnesia. lamang dumating ang isang napakalakas na hangin. Ha? Biglang nawala sa ulirat ng Pilipino. Yun ang kanilang pag-asa. Ang problema siya, nandun kayo sa Senado eh. Hindi, sabi nung isa, you're wishing for the moon, sabi niya. O yun nga. Sana ito ay maano natin eh. Sana maisantabi na natin. Sa lalong madaling panahon, ay maisantabi natin, napanagot na po natin ang lahat na dapat managot. Para sa ganoon, makamove on na tayo. Di ba? Maasikaso na natin ng... No, kasi sinabi na naman niya. Meron dyan kanya, hindi na makamove on kay Tomas Cloma. Ba't kasi hindi ka humarap? Puro ka na lang kasi puro ka na lang interview. Humarap ka para madali. Di ba? Senator ka naman eh. Ayaw ba tumayo ka harapan? Hindi magpa-interview rito. Kinorek kita rito. Hindi niya masagot. Pupunta ron sa kabila. Hindi na kanya makamove on kay Tomas Cloma. Sen, wala na tayo oras. Baka may gusto pa kayong sabihin sa ating mga kababayan. Wala na. Gusto ko lang sabihin sa kanila. Sige po. Sana po ay mamayang hapunan. Ngayon po, Di ba? hapunan na. Opo. Yung pong pinag-uusapan naming mga pompano, yung maliputo, ang masasarap na isda Sarap niyan. Aha. na pinapanaginip po ninyo na sana ay maging bahagi po ng inyong dinner, hapunan. Palagi yun po ang aming nilalayon para masaya po ang inyong pamilya. Makatulong naman po yan sa pang-araw-araw. Ito pong impormasyon na binibigay namin, sana rin ay kahit papano ay nakapagbibigay din po ng kaalaman sa inyo. Opo. At pagtiyagaan na po ninyo ang aming konting nalalaman at naibibigay sa inyo. Ayan, yun lang. Ayan.